Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you will renew the face of the earth. Lord, by the light of the Holy Spirit, you have taught the hearts of your faithful. In the same Spirit, help us to relish what is right and always rejoice in your consolation. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Navin, for the opening Yes, Lord. prayer. Okay. Sali. I-mute ko na kayong lahat, ha? Para hindi ma-distract. Okay? And then, so good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating weekly lecture, Catholic Faith Understanding, Knowing Our Faith. Ang topic natin for this evening is medyo maikli lang ito. Na? What is a martyr? Ano ba ang ibig sabihin ng salitang martyr? Sa mga nanonood pala sa Facebook ngayon, good evening, at later sa YouTube. Okay. Now, ang salitang martyr, ngayon, naririnig mo yung isang nagmamahal, di ba? Nagmamahal na kahit ilang beses nang sinaktan, ilang beses nang pinagtaksilan, babalik-balik pa rin at tatanggapin pa rin. Yan ang tinatawag na nilang martir. Huwag kang magpakamartir. No? Pero actually, the original word martyr is from the Greek word martus, meaning witness. So, yan ang original meaning talaga ng word na martyr, witness. Nagwi-witness ka sa isang bagay na meron kang personal na alam at pinaniniwalaan mo. Okay? Tumitistigo ka. Yan ang ibig sabihin ng word na martyr. Okay? So, sa atin, no, ang unang application ng word na martyr ay sa mga apostles. Yung the 12 apostles. Sila ang pinakaunang nag-witness na si Jesus ay namatay at nabuhay. Ha? Ang kanilang pag-witness na pinanindigan nila na si Jesus talaga ay nabuhay mula sa pagkamatay. Kasi yan ang pinaka-importante sa lahat ng Christian faith, no? The resurrection of Jesus. Kasi kahit si Jesus namatay sa krus, kung hindi siya nabuhay, walang saysay, hindi siya totoong Diyos. Siya ay nagpapanggap lang o siya ay siraulong tao na inaako niya na siya ay Diyos. Pero ang pagkabuhay niya, kaya nga ang Easter, no? Easter is the most important calendar sa ating liturgical season, no? Mas mataas pa siya sa Christmas, yung pagpanganak ni Jesus. Kasi ito ang nagsasabi na siya ay totoong Diyos. At meron tayong pag-asa, no? Kasi kung ang kamatayan lang at paghirap at pasyon ang tingnan natin at walang pagkabuhay, walang saysay ang lahat ng paghihirap natin. Pero lahat ng ating paghihirap dito sa mundo, pagpipigil sa mga pagtitimpi, sa pagpipigil ng ating mga laman, no? Ng mga kahilayan dito sa mundo, pagpipigil natin, ay may gantimpala dahil sa pagkabuhay. So, kailangan nating i-witness. Kailangan tayo mga Kristiyanong mag-witness sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin mga kapatid ay hindi private matter. No? Hindi siya, yun ang faith mo, ay respeto ko yan. So, itong faith ko. So,
Hayaan mo na lang yan ang faith mo, wag mo na i-share. No, hindi tayo. Kaya nga tayo inaakusahan. Bakit tayo, no? Yung sinasabi na ang faith mo, sa'yo lang yan. No? Mali yan mga kapatid na paniniwala. Ang faith natin ay sinishare natin. No? Kasi, bakit natin isi-share ang faith? Kasi, concern tayo sa kaligtasan ng bawat kapwa natin. Isa sa mga misyon natin ay hindi lang iligtas ang ating sarili, kundi iligtas natin sa kapahamakan ng ating kapwa. And, di ba? Sabi, we will be judged by love alone. So, yung love, una, love natin sa Panginoon. Tapos kung love natin ang Panginoon, dapat mahal natin ang lahat ng kanyang nilikha. Lahat ng kanyang mga minamahal. So minamahal niya ang lahat ng tao, so dapat nating mahalin ang ating kapwa. So kung mahal natin ang ating kapwa, ano ba ang definition ng pagmamahal? Nanaisin natin ang pinakamagandang bagay para sa taong minamahal natin. Ang katanungan, ano ba ang pinakamagandang bagay na para sa ating minamahal? So, gagraduate siya sa college, yan ang pinakamaganda. Magkakaroon siya ng titulo, magkakaroon siya ng 1 million pesos. Yun ba ang mabubuhay siya ng mapayapa, mag-happy siya, yan ba ang pinakamaganda? Okay din yon, pero ang pinakamataas na pinakamagandang bagay na mangyayari sa isang tao para sa iyong minamahal ay makapunta siya sa langit. Makapasok siya sa langit. So you have to strive your best, no? Para ma-share mo ang kaligtasan sa iba. Kasi tayo sa end of our life, hahanapan tayo ng bunga. Hindi pwedeng papasok ka sa langit na mag-isa. So kung totoo kang nagmamahal, dapat hindi mo siya pababayaang mapupunta sa kapahamakan sa impyerno. Hindi pwedeng iligtas mo ng sarili mo. So hindi ka totoong nagmamahal, no? Kasi ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao, lahat ng nilikha niya ay may ligtas. Now, ngayon, alam mo, ang daan patungo sa kaligtasan, hindi ka totoong nagmamahal kung ito ay isisikreto mo lang dahil takot ka, dahil sa maling paniniwala na irespeto mo ang kanyang paniniwala kahit alam mo na mali ang kanyang paniniwala, kahit alam mo na ang kagaya ng isang tao, hindi niya alam na ang basong iinumin niya ay may laman na poison, no? Cyanide, odorless, tasteless, colorless, hindi mo malalaman, ikaw lang nakaalam. So kung hindi mo siya babalaan, so anong klaseng kaibigan ka? So yun, love. So at saka, kailangan natin bilang Kristiyano, no, na nagmamahal kay Kristo, na ate siyang magbigay tayo witness sa katotohanan. Magbibigay tayo ng witness sa katotohanan. Sabi niya sa Matthew chapter 10, verse 33, whoever denies me before men, I will also deny him before my Father in heaven. No? So pag hindi niyo siya, no, ipinakilala sa harap ng tao, you deny him. Sabihin, para kagaya ng sinabi ni Pedro. Si Pedro naligtas lang dahil nagsisi. Pero yung kasalanan ni Pedro, no, mapupunta siya sa impyerno kung hindi siya nagsisi. Malaking kasalanan yon, no? You deny. Tinalikuran mo o dahil sa takot, hindi mo idiniklara si Jesus sa harap ng tao. Yon. Now, sa una, ang application ng word na martyr ay witness. Sa katagalan, ito ay ginamit na word para sa mga taong namatay, para sa pagdeklara
sa katotohanan kay Kristo sa pagiging Kristiyano. So, nilalaan itong word na ito sa mga nagbuhos ng kanilang dugo. No? Okay. Catechism of the Catholic Church, paragraph 2473, sabi, martyrdom is the supreme witness. So, ito yung pinakamataas na pagbigay ng witness, ng pagiging testigo sa katotohanan. Ito ang pinakamataas dahil binigay mo ang buhay mo. No? And then, it bears witness to Christ who died and rose. Okay? So, sinasabi nila, hindi daw totoo ang Kristyanismo. No? Dahil gawa-gawa lang daw ng mga tao. Kung isipin mo, kung katang-isip lang, bakit willing mamatay ang mga apostoles? Para sa ano? Trip-trip lang? Magpapakamatay sila? No? Willing silang patayin, magdusa, maghirap, walang titulo, lahat para lang panindigan ang racket nila na eto si Jesus ang Diyos. Hindi, di ba? Ilang milyon na ang nagbuhis ng buhay para sa katotohanan ito. Dahil ito ay pawang katotohanan. Ha? At hindi lang ang pagiging Christian, martyr, ang pag-witness kay Christ. Kasama na rin dito ang testigo sa Christian doctrine, sa mga turo ni Kristo dito sa simbahan. Yung mga morality, no? So, hindi lang pinatay ka dahil kay Christ, kundi pati na sa mga turo ni Christ about morality. Okay? At ang Christian virtue na ginagamit dito ay fortitude. Ang fortitude ay ang virtue na galing sa Holy Spirit na ikaw ay naging matatag, no? Matatag na gawin ang kalooban ng Diyos kahit ito ay mapanganib at mahirap. Yan ang fortitude. So, kasama yan sa 4 cardinal virtues, no? Prudence, justice, fortitude, temperance. At kasama rin yan sa 7 gifts of the Holy Spirit: wisdom, understanding, knowledge, counsel, fortitude, piety, fear of the Lord. No? So, napaka-importante ng fortitude. You always pray to the Holy Spirit na bigyan ka ng virtue of fortitude. Nagagawin mo ang kalooban ng Diyos kahit ito ay mapanganib at mahirap. Sabi ni Saint Ignatius of Antioch, no? Sa kanyang galing ang word na Catholic unang narinig, no? Na ginamit niya sa letter niya sa mga simbahan. Bago siya pinatay, pinakain sa mga leon, sabi niya, "Let me become the food of the beasts, through whom it will be given me to reach God." So, ngayon, ang kultura natin masyadong binibigyan ng emphasis ang ang pag-preserve ng buhay, no? Kaya ngayon parang allergy na ang mga tao sa pagbibigay ng buhay sa kay Lord, no? Kahit mga taong simbahan, marami natatakot na magbigay ng buhay, allergy na for martyrdom. Sandali lang ha, sabihin ko lang. Lian, I keep quiet because I'm recording. Okay, sorry. Ingay ng mga bata. May nag-comment last time, sabi, pwede pa hinaan yung mga ingay ng mga bata, mga aso.
Wala pa kasi akong parang soundproof na room. Anyway, so parang foreign na sa atin panahon ngayon, no? Kasi lovers of pleasure. Ngayon, wala nang masyadong strong belief sa next life. Apostasy, compromise ng ating mga values, easy living, no? At saka maraming tao nagbibilieve sa nothing is worth dying for. So pag ang pananampalataya mo ay mahina, weak, ang faith mo ay parang gaya-gaya ka lang, parang nakikipila ka rin doon sa mga tao dahil pumipila sila, parang yung faith mo ganun lang, gaya-gaya ka lang, anong ginagawa ng karamihan, at hindi ka talaga 100% convinced na may afterlife, na ikaw ay ginawa ng Diyos para sa langit, at si Jesus totoo talaga 100%, at ang buhay mo dito ay para pag-build ng foundation for God. So wala ka talagang i-give up, no? So hahanapin mo talaga ang easy way, no? So mamamangka ka sa dalawang ilog. Gusto mo mag-enjoy dito, gusto mo ring may konting relihiyon para kung totoo man ang relihiyon ay baka makapasok ka. Napakadelikado, no? So makita natin sa Biblia, mga kapatid, na maraming hindi lang sa Biblia, sa history, mga saints, no, mga martyrs natin, na ibinuhis nila ang kanilang buhay to stand for what they believe in. John the Baptist, ayaw niyang i-compromise ang kanyang belief. Si King Herod, sinabihan niya, hindi siya takot, hindi niya kinaibigan, kundi sinabi niya ang katotohanan na mali ang kanyang pag-aasawa sa asawa ng kanyang kapatid na buhay pa, adultery. So, hindi direkta about kay Christ yung pinanindigan niya, kundi morality. Yung turo ni Kristo about marriage. He gave His life in witness to truth and justice. Sad to say, maraming Katoliko ngayon, sabihin nila, hayaan mo na sila, malaki na sila, no? Alam na nila yung ginagawa nila, ikaw, observe mo na lang. No? Sisingilin tayo, mga kapatid. Doon sa Ezekiel chapter 3 verse 18 nagsabi, no, if you see your brother, no, committing sin and you did not warn him, no, he will die in his sin and you will be accountable for his death because you did not warn him. So kung hindi naman lahat ng tao na wawarningan mo, yung meron kang responsibilidad, yung malapit sa'yo. Family member, una sa lahat, and then close friends, and then so mas malapit ang relasyon mo, mas malaki ang responsibilidad mo. Okay? So, of course, hindi mo kilala, hindi mo naman pwedeng sabihin yan, baka sabihin sira ulo ka, no? So may mga responsibilidad ka sa pinaka-close mo, yung mga family members, and then going out. Okay? Saint Stephen, ang pinakaunang Christian martyr. Pinakauna na Christian martyr, because kanyang dinipensahan si Kristo na siya ay totoong Diyos. Pinatay siya ng mga Judaizers, mga Pharisees. Kasama na doon si Saint Paul na during the time hindi pa na-convert. Pumayag, isa sa mga nag-approve si Saint Paul na patayin, batuhin si Saint Stephen. Siya ang kauna-unang deacon at kauna-unahan na Christian martyr.
Yung cover natin, yung picture sa ating lecture, kanina nakita nyo, yun si Saint Stephen. So makita natin sa Bible, sa Revelation, no? Ang mga saints andun sa langit, tinanong sila, "Sino kayo?" Ang sagot, "They are the ones who have survived the great period of trial." So meaning, ano sila, no? Naging tapat sila sa hindi nila ano ba yun sa Tagalog? Ah, pinagkait ba yun? Sige na lang, basta alam niyo na. Ipinagkaila. Tama ba? Hindi nila ipinagkaila si Jesus, no? A great trial. Dumaan sila sa trial, nanindigan sila, no? They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Sila ay nagbuhos ng dugo. Revelation chapter 6 verse 10, "And these martyrs shouted to the Lord, said, O sovereign Lord, holy and true, how long before you judge the people who belong to this world and avenge our blood for what they have done to us." So si Jesus ang hihiganti para sa mga taong pinatay ng mga tao dito sa mundo. Pinatay sila dahil kay Kristo. No? Avenge our blood for what they have done to us. So yung mga pinatay dahil kay Kristo sa pananampalataya, paghihiganti ng Diyos. So, dito to sa sinabi sa Biblia, sinabi ni Kristo, ang ating pag-witness. Sabi ni Jesus, if a man wishes to come after me, he must deny his very self, take up his cross, and begin to follow in my footsteps. So, ito yung parang Bible verse ng martyrdom, no? So, kung gusto mong sumunod kay Kristo, kung gusto mong tawagin na kaniyang disipulo, hindi ka naman makakapasok sa langit kung hindi ka disipulo ni Kristo. Dapat disipulo ka. No? So kung maging gusto mong tawaging disipulo ka niya, anong requirement? Kalimutan mo ang iyong sarili. Iba, kakalimutan ko yung pangalan ko, hindi ko nakilala sarili ko. Ang ibang mas magandang i-paraphrase natin, magandang version, tanggihan mo ang iyong sarili. No? Ibig sabihin, isipin mo parati si Kristo. Pangalawa, ang kapwa mo. Ikaw ang last. Yan ang principle. Pag tinanong nyo, Jesus first, your neighbor second, you last. So, ang kapakanan parati ni Kristo ang isipin mo. Ano yung kapwa? Last. Tanggihan mo ang iyong mga kaligayahan ng iyong laman. No? Patayin mo ang iyong dating sarili, your old self. Dahil ikaw ay tinubos na. Hindi na ikaw ang nagmamayari ng iyong sarili. You must deny yourself. Yung iba, parati sinasabi, paano na naman ako? Paano yung kaligayahan ko? Okay, iniwanan ako ng husband ko. Paano naman ang kaligayahan ko? So, kailangan kong mag-asawa, mag-boyfriend ulit. Buhay pa yung asawa mo, kinasal ka sa simbahan. Yung sabi, paano naman ako? Paano ang kaligayahan ko? Yun ang parating sinasabi ng iba. Kaya, gagawa sila ng kasalanan. Labag sa turo ng simbahan. Labag sa turo ni Kristo. Paano na naman ako? Mayroon akong mga sariling pagnanasa. Mayroon akong sariling mga pangangailangan. So, you want to be, you want to follow Christ, deny yourself, take up your cross. Yung cross, suffering yan.
No? Follow His footsteps. Kung sino ang magliligtas ng kanyang sarili, mawawala niya ito, yung buhay niya. Pero yung pipiliin niyang mawala ang buhay niya dahil kay Kristo, kanya tong matatagpuan sa kabilang buhay. No? So, anong profit? Anong what's the use, di ba? Kung mayaman ka dito, lahat, buhay ka, secured ka, sikat ka, no? Pero, ang kaluluwa mo, kaligtasan mo, mawawala, di ba? So, ang Christian, dapat handa tayong mag-bear ng ating cross. No? We have to forsake this world. Pwede naman, hindi naman kailangan mga kapatid, biglaan. So, kung kaya mong biglaan, with the grace of God, by miracle of God, pwede. May mga taong ganon, biglaan. Like Saint Ignatius of Loyola, biglaan. Saint Francis. Pwede rin dahan-dahan. No? Dahan-dahan mong iwanan ang mundo. Yung kasikatan, yung barkada mo, yung dahan-dahan mong tatanggapin na ang hinahanap mo ay hindi ka magiging kilala, hindi ka magiging tanyag bilang mayaman, super talented, pogi, hindi ka parating naririnig ang pangalan mo, nakakalimutan ka na. Kasi ang gusto mo lang ay makapasok sa langit. Yan lang. Gusto mo lang makapiling si Kristo sa panalangin, makapagsilbi sa Kanya. Ang gusto mo, talikuran ang lahat, talikuran ang mundo para sa kaharian. Yan ang sinasabi na mag-decide ka. Mag-decide ka. Gusto mo yung kaharian sa kabilang buhay na walang hanggan? O dito, tanyag ka, kilala ka, parati kang ina-appreciate, parati kang nakikita sa limelight, sikat ka sa mga circle of friends, andiyan ka parati. No? Pero, hindi ka na, yung time mo for God, konti lang. Pili ka. No? So, sabi sa Beatitudes, the 8 Beatitudes, no? Sabi, blessed are you who are persecuted for holiness sake. Yung mga niyuyurakan, you are persecuted dahil sa kabanalan. Yours is the kingdom of heaven. Kaya nga pinersonalize ni Jesus No? Blessed are you when people insult you, iinsultuhin ka, puro ka Jesus, Jesus, puro ka simbahan, simbahan, no? Para kang timang. No? Sayang tong taong to. May pera naman, may ano naman, pero wala. Parang puro Jesus, Jesus. Di ba? At hindi lang yan, insultuhin ka o sabihin ka ng mga masama sa likod, yung talagang gagawan ka ng imbento. Inventong mga salita. No? Kagaya si Shalam Admali, isang 10-year-old boy sa Pakistan. Kinuwento ni Father Kasi nung na-catechize siya, nabaptize siya bilang Catholic, he was so excited. So sa Pakistan, bawal mag-proselytize, mag-preach about Christ kasi predominantly Muslim sila. Dahil sa ka-excited niya, pinagkwento niya yung the life of Jesus sa mga kalaro niya. Yung mga kalaro niya, sinumbong sa tatay nila na nagsasabi si Shalam Admali about Christ. Galit na galit ang mga imam, galit-galit ang buong barangay, dumagsa sa bahay nila at pinag-imbentohan sila ng kwento na nag-blasphemy. Dahil may blasphemy law sa Pakistan, pwede kang makulong o patayin kung ma-accuse ka. Now, nakita ng judge na exaggerated ang report, hindi naniwala ng judge, kaya inacquit kasi
Dahil galit ng mga tao kasi gusto talaga nilang patayin kasi Kristiyano sila. Sila lang yung Christian doon sa kanilang lugar. Na nirapido sila ng Armalite, no? Natamaan siya sa tiyan, si Shalom, at saka yung isang membro ng pamilya na namatay. Nung doon siya sa hospital, binisita siya ni Bishop Bishop James Francis. Tinanong siya, anong gagawin mo, Shalom, pag labas mo sa hospital? Ang sabi niya, alam niyo yung sagot niya, I will tell them about Jesus. No? Grabe ka ang faith ng batang yung 10 years old. Hindi siya takot dahil sa grabe yung profound na na-receive niyang faith. No? So, kaya kagaya din sa sa Pakistan pa rin kasi nagbabasa ko lately kasi Asia Bibi papa death by hanging nila dahil pinipilit siyang ipa-convert ng mga kasamahan niya nung sinagot niya na ayaw niya. Ngayon, pinagbintangan siya, nag-blaspheme against the religion of Islam. Kaya gusto siya ipapatay. So sabi, blessed are you when they persecute you and utter every slander. Slander meaning hindi totoo against you because of me. Yeah? So, hindi lang pagsasuffer ngayon ang point ng martyrdom, kundi mananatili ka, magiging faithful, perseverance. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa huli. Mananatili ka sa iyong pananampalataya. Be glad and rejoice, for your reward is great in heaven. So, over time, ang simbahan, they recognize 3 types of martyrdom. No? May mga martyr na hindi pinapatay. So, nakita na ito sa 7th century homily sa 3 types of martyrdom. Merong white martyrdom, merong green martyrdom, at red martyrdom. Ang white martyrdom ay persecuted ka, nawalan ka ng trabaho, nakulong ka, nagkasakit ka, parati kang inaabuso, pero hindi ka pinatay. So, nawalan ka ng kaibigan, pinagtatawanan ka, lahat-lahat na lang. Yun. White martyrdom yun. Basta hindi ka namatay. No? Kahit pinahirapan ka pa, kahit tinorture ka pa, that is white martyrdom. Basta hindi ka namatay. Yung green martyrdom, yun yung pinili mong maging magutom, fasting, pumunta sa disyerto. You deprive yourself, no? You deprive yourself of these earthly goods for penance and repentance and for the kingdom. Kagaya ng mga hermit sa deserts. Yan ang green martyrdom, ang pagpepenitensya, ang pag-aayuno, yun ang green martyrdom. So, ang red martyrdom, mga kapatid, yun ang pagbibigay ng iyong buhay, pag-aalay ng iyong buhay for the faith and for the Christian principles. Itong tatlo, pareho silang iba't ibang paraan patungo sa langit. Ang common denominator nila ay a heart on fire with the love of God. No? So, mga kapatid, mayroong prayer na abandonment to the will of God. No? So, hindi natin sasadyain na, Lord, ayoko lang ng red martyrdom, gusto ko white martyrdom, or ayoko ng white martyrdom, gusto ko red martyrdom. Ang pinakamagandang prayer, mga kapatid, ay not my will, but yours be done. No? Kagaya dati, nung hindi ko pa masyado naintindihan, Lord,
Kahit ano lang, Lord, bigay mo sa akin. Wag lang yung mamatay ako sa kamay ng mga extremist at saka bidyuhan ako at pupugutan ng ulo. Yun pa yung mga kakatawang prayer ko dati. Pero ngayon naintindihan mo na, kahit anong kamatayan, tanggapin natin. No? Kung ano man yan, cancer man yan, or pinatay ka, o ano man yan, for the glory of God. So, sa tatlong yan, kahit ano dyan, kung ano ang pinili ni Lord for His glory. Yun. Yun ang prayer natin. Sabi ni Saint Ignatius, I am God's wheat. Ang wheat ay parang, di ba? Parang harina. No? And I am to be ground by the teeth of wild beasts so that I may become the pure bread of Christ. And later, neither the pleasures of the world. Ito maganda sa sinabi ni Saint Ignatius nung bago siya kakainin. Sabi niya, neither the pleasures of the world nor the kingdoms of this age will be of any use to me. It is better for me to die in order to unite myself to Christ Jesus than to reign over the ends of the earth. I seek Him who died for us. I desire Him who rose for us. My birth is approaching. So walang kwenta sa kanya ang mga karangyaan lahat. Si Saint Polycarp, no? Kaibigan rin ni Saint Ignatius. Pareho silang estudyante ni Saint John the Apostle. So ito sila yung mga tinatawag na Apostolic Fathers. Kaya nga tayo mga kapatid, mga Katoliko, mas close to tayo sa mga close to the source. Kaya naintindihan natin kung anong ibig sabihin ng tamang interpretation ng Bible dahil ang mga Apostolic Fathers, sila ang nagbibigay liwanag kung anong kahulugan ng mga sinasabi ng mga Bible writers. Dahil estudyante mismo sila ng mga apostoles. No? Mga Apostolic Fathers. Saint Polycarp. Sinunog siya. Dahil ayaw niyang mag-alay ng worship sa mga Roman gods. So, hindi natin basahin lahat ng sinabi niya. No? At sabi ni Tertullian in Defense of the Martyrs, sinulat 250 AD, no? Sabi, crucify us, torture us, condemn us, destroy us. The more we are hewn down by you, the more numerous we become. The blood of the martyrs is the seed of Christian. So kung napansin nyo, sa kadami-dami ng Christian ang pinatay dahil pinapatay ang mga Kristiyano para hindi tularan, para hindi dadami. Pero ang nangyayari, kabaligtaran. Bakit? Because ang dugo ng mga martir ay naging binhi ng mga Kristiyano. Sabi ni Jesus, di ba? Hindi dadami ang binhi pag hindi nahulog sa lupa at mamatay. So yung binhi, mamatay muna para siya dadami. So ganun din. So akala ng demonyo, akala ng diablo ng mga tao na nagsisilbi sa diablo, mauubos ang Kristiyano kung ito'y tatakutin, ito'y papatayin. Hindi nila alam, mas lalong dadami dahil sa sabi ni Kristo, no? Ang binhi ay hindi dadami kung hindi ito mamamatay. So, nagsosurvive ang church until the end. No? Si Saint Cyprian, nung binigyan siya ng hatol na siya ay papatayin sa pamamagitan ng espada, ang sabi, it has been decided that Tertius Cyprian is to be executed by the sword. Bishop Cyprian responded, thanks be to God. Diba? Grabe, no? Nung natanggap niya ang hatol niya, ang sagot niya, thanks be to God. So, merong 3 elements para matawag na red martyrdom. Number 1, put to death, patayin.
Number 2, para kay Christ, para sa faith, at sa pagtanggi na tatalikod sa pananampalataya, no? And number 3, merong Christian joy, ang open, willing sa pagtanggap ng kanyang kamatayan at hindi siya tumatanggi nito. So, yan ang requirements para matawag na martyr ka. Maraming namatay sa pananampalataya pero hindi binibigyan ng titulo na martyr kasi hindi pumasok sa criteria. So, dito natin makita si Saint Stephen, the first martyr. Mga unang pumapasok sa isipan natin, si Saint John the Baptist. Martyr's death in witness, hindi directly kay Christ, but to the law of God regarding marriage. Iba, huwag natin sabihin kasi baka magalit. Baka hindi na tayo iimbitahin sa mga party. Hindi na tayo iimbitahin sa birthday niya pag sinabi natin. So kung ikaw ay malapit at sa tingin mo, pag hindi mo sinabi, wala na magsasabi sa kanila, may pananagutan ka. At lalo na pag ikaw ay parish priest, bishop, at wala kang sinabi. Imbis na sabihin mo, dahil may responsibilidad ka, nagpapasip-sip ka, hindi mo sinasabi dahil natatakot kang magalit. Pero Saint John the Baptist died a martyr death because of the law of God regarding marriage. Okay, punta tayo sa true and false martyrdom. Merong false martyrdom. Ngayon, ginagamit na lang kahit ano yung word na martyr, pero mali yung definition. Kagaya ngayon, may yung kamikaze pilots, tinatawag na martyr, yung mga jihadis na sinasabog nila ang kanilang sarili, pinapasabog nila ang sarili nila, suicide bomber, tinatawag na martyr, para sabugin yung mga simbahan natin, tinatawag na martyr. So, hindi yan sila mga martyr. Ang martyr ay ang true definition ng martyr ay Jewish and Christian meaning, dapat dying for Christ. Yan ang original word na martyr na ginamit. Number 1, real martyrs do not kill themselves. So, hindi ka pwedeng matawag na martyr kahit Kristiyano ka pa pag sinadya mong pinatay ang sarili mo. For example, yung Buddhist, naligo sa gasolina, sinunog niya sarili niya para sa kanyang mga cause, hindi pwedeng matawag na martyr. Yung mga suicide bombers, you do not kill yourself. Kahit deboto ka pang Katoliko, magprotesta ka, matay ka, pinatay mo sarili mo, hindi pwede. Number 2, real martyrs suffer harm but never inflict harm. So, dapat para matawag kang martyr, hindi ikaw ang nagdudulot ng ng harm sa iba. Hindi ka pumapatay, hindi ka nananakit, hindi ka Yung iba, anong kaibahan ng Christian ibang mga sekta, di ba? Ang kanilang motto, papatay sila para sa kanilang Diyos. Tayong mga Kristiyano, willing tayong mamatay para sa kay Kristo. Yan ang kaibahan. Diyan pa lang magdududa ka na di ba? Kung nasa ibang pananampalataya ka, yung ibang sekta, ibang kulto. Common sense pa lang kahit di mo pa nga gamitin yung religion, common sense pa lang. Makikita mo ng mali kasi willing silang papatay. Di ba? Willing silang papatay at pumatay
para sa kanilang paniniwala. Pero makikita mong nasa totoo tayo, no? Sabihin nila lahat ng reliyon pare-pareho. Hindi. Dito pa lang sa martyrdom pa lang makikita mo na tayo ang nasa totoo. Kasi willing tayong ibigay ang ating buhay para sa ating pananampalataya. Hindi tayo mananakit at hindi tayo mandadamay. Yung iba nandadamay, di ba? So, kung gusto mong mamatay para sa iyong pananampalataya, ikaw na lang. Pero yung iba nang dadamay pa, no? At saka, hindi ka pala pwedeng matawag na martir, mga kapatid, kung ikaw ay nag-resist. Dapat, willing na tananggap ang iyong kamatayan. No? The title of martyr is only given to those who do not try to save their lives by resistance. No? So, dapat walang Christ was slain by the enemies of truth, by enemies of God, and offered no resistance. Dapat walang nakita na evidence of resistance, willing kang tanggapin ang kamatayan para matawag na Christian martyr. So yung mga sundalong Kristiyano namatay sa digmaan like mga crusaders, di ba? Mga knights, Christian knights, hindi sila pwede matawag na martyrs. Kahit namatay ka sa digmaan in defense of the Christian faith, hindi ka pwedeng matawag na martyr. Number 3, real martyrs do not seek death but accept it when it comes. So hindi ka naghahabol na ikaw ay patayin. Hindi ka naghahamon na ikaw ay patayin. Hindi mo sasadyain na patayin ka para sa pananampalataya. Okay? Ang kagaya ng dati, mga early fathers, sinasabihan nila ang kanilang mga parishioners, do not go to the officers of the law, tapos i-report mo, Kristiyano ako, patayin mo ako. Hindi. Hayaan mo lang kung ikaw ay mahuli, no? At pipressure ka, tanggapin mo kung ano yung kahinatnan, no? So kung makaka-iskapo ka, to preserve your life, pwede ka mag-iskapo, pero wala kang nang magagawa talaga, andyan ka na, at ang hahatulan ka ng kamatayan, tanggapin mo. Pero hindi yung sasadyain mo na pupunta ka sa mga Roman officials, tapos sabihin mo, hulihin niyo ako, Kristiyano ako, gusto kong mamatay. Yan. And then, nung una, ewan ko lang kung nakarinig na kayo ng Council of Elvira, year 306. Yung iba, sasadyain nilang pupunta sa mga paganong mga simbahan at mangsisira ng mga rebulto ng mga estatwa ng mga ibang mga sekta. Sinasadya nila para hulihin sila, para patayin sila, no? Para matawag silang martyr. Ang sabi ng council, the tradition was strong against seeking or antagonizing others to execute you. That the Council of Elvira decreed that Christians executed for smashing the idols of the pagans were to be refused the title of martyr. So, hindi sila pwedeng tawaging Christian martyr yung nangunguna. Pupunta sa lugar tapos magpo-provoke para hulihin sila, para patayin sila. No? Hindi ka dapat yung nangunguna. Number 4, dapat namatay ka walang hatred sa enemies of the faith. No? So, kagaya na sila ni Saint Stephen, nung namatay, sinabi niya, Lord, forgive them for they did not know what they're doing.
Or si Saint Maria Gorete, nung tinanong siya anong gusto niya kay Alessandro na nagsaksak sa kanya at pumatay sa kanya. Sabi niya, I want him to go to heaven. So walang hatred dapat. Para matawag kang Christian martyr, walang hatred. Walang sabi na, sinusumpa ko kayo, sana maimpyerno kayo. Yung ganun. Hindi ka matatawag na martyr kung kahit pinatay ka pa sa pananampalataya, pero nagbitaw ka ng salita na ganun, hindi ka pwedeng matawag na martyr. No? So si Saint Edmond Campion, nung pinatay siya, he was praying for the queen, no? Si Saint Thomas More, long live the queen, no? Long live the king. Praying for the enemy. Next, para matawag na martyr, real martyrs die bearing witness to the truth. So, ikaw ay pinanindigan mo ang katotohanan. No? Christian virtue, Christian principle. No? So, dapat pinatay ka dahil ikaw ay Kristiyano. Pinatay ka dahil pinanindigan mo ang Christian value. So, si Saint Maria Gorete, pinatay siya dahil ayaw niyang mag-give in sa sexual advancement ni Alessandro. Sabi niya, huwag mong gawin yan, Alessandro. Mortal sin yan. Yung lustful thoughts about me. No? Kaya sinaksak siya. Number 6, dapat ikaw ay mamatay. Martyrdom, para matawag na martyr, red martyr involves death. Hindi lang siya suffering, kundi death talaga. Okay? So, may mga mga bishop, kinulong ng ilang dekada, namatay sila sa katagalan, hindi matawag na red martyr or Christian martyr dahil hindi sila in-execute or pinatay. No? May mga tao, number 7, matatawag na Christian hero but not martyrs. Pwedeng napunta sila sa langit, pero hero sila, pero hindi sila matawag technically martyr. No? For example, niligtas mo ang isang bata sa pagkalunod, tapos namatay ka, hero ka, pero hindi ka martyr. Or pinili mong hindi patayin ang bata sa tiyan, ipanganak lang, tapos in the process namatay ka dahil hindi mo pinatanggal ang bata, hindi ka martyr, Christian hero ka. Or pinatay ka dahil ikaw ay dahil sa hinold up ka, no? Or Kristiyano ka, pinatay ka, pero dahil naghigante dahil nagalit siya sa'yo dahil nawalan siya ng trabaho. So, hindi ka pwedeng matawag na martyr. Kahit Katoliko ka, kahit Kristiyano ka, kahit defender of the faith ka, pero ang pagpatay sa'yo, motibo, hindi dahil sa pananampalataya, dahil ikaw ay hinold up or dahil ikaw ay pinahigantihan, dahil may atraso, ganun. Hindi matatawag technically na martyr. Number 8, some people are heroes but not martyrs. So, kagaya pa rin ng sinabi kanina. No? So, ang isang police pinatay in the line of duty, fireman namatay sa ng apoy, hero sila pero hindi sila matatawag na martyr. Okay? The witness of the martyrs. So, sinabi natin kanina, fortitude, the virtue of fortitude, kailangan natin dito. No? Hindi mo to magagawa ang pagiging martyr kung walang grace kay God from above. Kasi miraculous na ito eh. No? Despite the torture, mga bata yung iba, no? Tinotorture, naiinda nila ang sakit,
no? Na kakayanan nila lahat, no? Dahil sa the grace of fortitude. So, kailangan nating i-pray ang grace of fortitude. No? Kahit binibigyan pa sila ng mga magandang pangako, promise na hindi ka papatayin, bigyan ka ng mga pera pag tinalikuran mo yung pananampalataya, mag-convert ka into Islam, mapopromote ka, o mga ganito, di ba? Pero hindi pa rin, no? So that is the virtue of fortitude. Superhuman manifestation of Christian virtue. So today, meron pa bang mga martyr today? Marami, no? It is estimated daw that every 2 weeks, at least one Catholic missionary is put to death. Every 2 weeks, may isang Christian missionary na pinapatay. And i-combine mo ang century ngayon kumpara sa last 20th century, mas maraming namamatay na Kristiyano ngayon kumpara sa unang panahon. I-combine mo man ang numero last 20th century at ngayon, mas maraming namamatay ngayon. Ngayon, Christianity is the world's most persecuted religion, confirms new report. Lalo ngayon sa rise of Islam at mga paganism, mga extremism, grabe ngayon, no? Pasalamat tayo dito sa Pilipinas, pero ngayon, may mga lugar na hindi tayo nakakapunta. Pero kung pansinin nyo, itong mga nagpe-persecute sa atin, kahit saang lugar, safe sila. Walang mangyayari sa kanila. Pero pag tayo pumunta sa kanilang lugar, hindi tayo pwedeng mag-share ng faith. Pero sila, malaya mag-share ng faith. Walang mangyayari sa kanila. Di ba? According sa 360 million Christians last year lived in countries where persecution was significantly. Roughly 5,600 Christians were murdered. No? Last year lang yan. No? More than 6,000 were detained or imprisoned and another 4,000 plus were kidnapped. 5,000 churches and other religious facilities were destroyed. So ito yung mapa kung saan ang pula yung pinaka-dangerous, extreme ang persecution. Ang orange, yan ang persecution. So, ang itong mga top 10 na mga lugar na napakadelikado, Afghanistan, North Korea, Somalia, Libya, Yemen, no? Nigeria, Pakistan, Iran, India, Saudi Arabia, at marami pang iba. Ito yung report sa Vatican News, yung list of countries na napakadelikadong tumira bilang Kristiyano. Lumiliit ang ating mundo, no? Dadating tayo sa panahon na tribulation, no? Ang mananatili hanggang huli ay maliligtas, no? So sa North Korea, no? More than 360 million Christians suffer high levels of persecution. So kahit mahuhuli ka lang na meron ng Bible, it could be punishable by death, no? Afghanistan, no? Pag na-convert ka from Islam to Christianity, it is punishable by death, no? Nigeria, maraming mga pare, seminarista, kinikidnap, tribo-tribo, genocide, pinapatay. Ang tinatarget nila mga Christian, lalo na mga Christian women, led by Boko Haram, led by Al-Qaeda groups, no? India, lalo na ngayon, maraming mga Christian women ang nire-rape, mga convents, mga missionaries pinapatay. So, hindi natin isa-isahin kada lugar. Ang bottom line is, ang lesson natin na malalearn is, hindi tayo pwedeng mag-complain, no? Kasi ang nararanasan ng ibang mga tao sa ibang lugar mas
Mas grabe pa sa atin. Tayo, wala lang tayong iPad. Wala lang tayong magagala. Reklamo na tayo. No? We have so little to complain of when we read the lives of the martyrs. So yung reading the lives of the martyrs, nabibigay sa atin ng inspiration na yung ating mga suliranin ngayon, walang kapiranggot lang to sa mga dinadanas ng iba. The more natin ma-appreciate ang going to Mass. So ngayon, nakakapagpunta tayo sa misa. Kami, ni Mrs. everyday, try our best. Yung iba, kahit Bible lang, magkwento ka lang about Jesus, pwede ka na mamatay. Pero yung iba, no? Hindi sila natakot, nagsisimba pa rin. Makikita yung mga simbahan, sinusunog, mga pare nagtatago. Kasi napakadelikado na malaman ng Kristiyano. Ngayon, ikaw ay nakatira sa Christian country. Tinitake for granted lang natin. Pero yung iba nga, happy na maka-communion in 1 year or patago. Kasi, ang hirap. So, let it be a realization to us to appreciate our Catholic faith, that we can worship God, go to Mass freely. No? Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 4, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. No? Reklamo ka na. Sa pag-resist mo sa kasalanan, hindi mo pa nga nadanas na to the point of shedding blood. Diba? Yung iba, ordinaryo na sa kanila. No? So in the meantime, we are called to endure what might loosely called the martyrdom of daily duty. So kung hindi ka man magbubuhis ng dugo sa Diyos, at least martyrdom of daily duty. Yung tinatawag na white martyrdom. No? Being honest, no? Kahit ikaw ay pagtatawanan, hindi ka magkompromiso sa iyong Christian value. Refusing to sell immoral devices, hindi ka magvo-vote ng mga evil club, mag-join ng mga club or association, no? Na alam mong pinagbabawal ng simbahan, refusing to take part in this dishonest, obscene enterprise, di ba? Being faithful to our marriage, even when our marriage partner has abandoned us. No? Example nito. No? Pinili niyang hindi makoronahan. Tinanggal siya sa pagiging line of succession sa crown dahil pinili niya ang kanyang Catholic faith. Yung iba, sinasabi pa nga, may isang nag-comment dahil mason siya, nag-comment siya sa baba, mainit na yung discussion, sabi niya, anytime willing akong i-give up ang pagkakatoliko kumpara sa pagiging mason ko. Di ba? Pero ito, corona na talaga, ha? Willing pa siyang i-give up para sa kanyang Catholic faith. So pakinggan natin to si isang kanyang cause for canonization is being processed, si Shabazz Bati. Pinatay siya 2011, I think. Prime Minister, cabinet member siya sa Pakistan. Dinidefend niya ang Christian minority. The only Catholic Christian sa cabinet sa minister ng Pakistan. Dahil he believed, no, in his Catholic faith. Oh. Sorry.
isa na video. Gunned down in cold blood. Shahbaz Bhatti, 42 years old, was Pakistan's Minister for Minority Affairs. He was also a devout Roman Catholic, the only non-Muslim in Pakistan's government. 3 armed men circled his car as he left home on his way to work. It was a brazen attack in broad daylight. Gunmen dragged him to the ground, peppered his body with a hail of bullets, and sped away. Mariam, his niece, heard the gunfire and ran outside. I heard the heavy gunshot, she said, and ran out of the house. I wanted to stop my uncle from going to work, but when I reached his car, I saw him lying injured on the back seat. He had bullet wounds in his neck. Bhatti's driver drove quickly to the hospital, but the minister was dead on arrival. The Taliban quickly claimed responsibility. They said he had to die. He was an infidel, a Christian, and he wanted to change the country's blasphemy laws. Pamphlets were found here, strewn around the minister's house. The message on them was clear. We are the holy warriors of Muhammad. Signed, Al-Qaeda and the Pakistani Taliban. Bhatti had received death threats after he defended Asiya Bibi, a Christian woman sentenced to death for blasphemy. She was accused of insulting the Prophet Muhammad. In January, Salman Taseer, the governor of Pakistan's Punjab province, was killed by his own bodyguard. He too wanted to reform the blasphemy laws. Bhatti led mourners at a Catholic mass in his memory. He said at the time the blasphemy laws had to be changed. Extremists were using them to persecute minorities. Despite of intimidation, despite of harassment, we will continue to pursue the vision of Founding Father for enlightened modern Pakistan. And we will not allow these extremists to terrorize the whole society. Bhatti preferred to keep a low profile. He kept extra security at his office, but none at home. He did ask the government for a bulletproof car. He never received it. Bhatti's brother-in-law said the family had urged him to leave the country. Go abroad, live somewhere else because you're in danger. But he refused. He said, no, I will die for the nation and for the country. Muslim and Christian mourners came to Bhatti's home today to pay their respects. One more liberal voice in Pakistan has been silenced. Many here wonder, who will be next? Carol Grisanti, NBC News, Islamabad. So, yun, no? Ang kanyang cause for canonization as a Christian martyr ay pinaprocess ng Vatican. Anyway, therefore we must be mindful of the martyrs of our church, for their witness encourages and gives us hope. No? It gives hope to us, ang kanilang life and death. No? And let us take the heart of the word of St. Paul. Saints, we are surrounded by so great cloud of witnesses. Let us lay aside every encumbrances of sin which clings us to the persevere in running the race which lies ahead. Jesus, who inspires the prefects of our faith. Lastly, be faithful unto death, says the Lord, and I will give you the crown of life. Huh? God bless us all. Okay, sinong mag-closing prayer? Go, Ibim, andyan ka pa? Kaya. Sige, ikaw closing prayer, go. Sige. Nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Saint Joseph, terror of demons, cast your solemn gaze upon the devil and all his minions, and protect us with your mighty staff. You fled through the night to avoid the devil's wicked designs. Now with the power of God, smite the demons as they flee from you. Grant special power of protection, we pray, for children, fathers, families, and the dying. By God's grace, no demons dares approach us while you are near. So we beg of you, always be near us. Amen. Amen. In the Patri, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Thank you, brother, for the closing prayer. So, hindi ko pa nag-greet kanina. Sino ba?
Sis Mary, Sis Marites, Brother Wawi, si Brother Carl. Yun. Yung iba, nag-greet ko na. No? So, thank you for attending the Zoom. Extra points kayo for pagtatsaga dito sa Zoom. Pwede Sa magtanong, Doc? Ha? Oh, yes, bro. Pwede magtanong? Brother Rob? Yes, bro. If yung ano, Doc, if yung, halimbawa, Doc, if yung martyr, Doc, in state of mortal sin sa Doc, may ano din siya, Doc, ano din siya na martyr, if In state if of the mortal situation, sin, Doc, na namatay siya because of faith, pero meron siyang mortal sin na hindi na-confess. ang sabi sa lahat ng kasalanan ay mabubura. If you died in the faith, no? Yeah, I've read that somewhere na if kahit may mortal sin siya, you died for the faith, no? Pero at the same time, nasa isipan niya ang pagsisisi, no? Kasi it is inspired by the Holy Spirit that he will die. Nasa isipan niya na rin kung during sa kanyang pag-aalay ng buhay, naghihingi siya ng kapatawaran. No? So, mabubura lahat. Simultaneous yan. Ang pagbibigay ng buhay niya, of course, paghihingi niyang kapatawaran na tinatawag na perfect contrition. So, he will be still receive the martyr's death. No? Thank you, Doc. Copy, Doc. Thank you. Okay. So, yun lang. So, sa mga nahihiya mag-question sa messenger, pwede kayo mag-question. So, mga brothers and sisters, thank you for attending. God bless you. Bye, Doc. Bye, Doc. Thank you. God bless. Thank you. Bye. Thank you po, Doc. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Record.